Ang Fariñas Transit, isang solong pagmamay-ari ng pamilya ay itinatag ni Yumaong Marcelo Vallejos Fariñas ng Vigan, Ilocos Sur kasama ang kanyang asawa, ang Yumaong Rosa Peralta Luna ng Pasukin, Ilocos Norte. 4 na taon bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong Disyembre taong 1941, namatay si Marcelo Fariñas at ang pamamahala ng negosyo ay naiwan sa pamamahala ng kanyang asawa at ng kanyang dalawang nasa hustong gulang na anak na sina Constanta at Federico. Nang salakayin ng mga Hapones ang Ilocos Norte, sinimulan nilang ayayusan ang mga sasakyan ng pamahalaan at mga pribadong sasakyan kabilang ang mga bus ng Fariñas Transportation. Nakapagtago ang nakababatang anak na si Federico ng 2 bus sa Pidig, Ilocos Norte, isang liblib na bayan sa silangang bahagi ng lalawigan. Noong Marso taong 1945, sa panahon ng paglaya, inilabas ni Federico ang 2 bus na itinago niya ng lihim sa Pidig at ang dalubhasang mekaniko, si Federico na hindi kailanman nakapag-aral sa pagkukumpuni ng sasakyan o katulad nito, ay nakapag-assemble ng isang bus mula sa 2 sira-sirang bus sa maayos na kondisyon na siya mismo ang nagmaneho sa mga ruta ng prangkisa nito at pabalik ng Lawag. Ang 2 bus na ito ang naging susi ng pinakamalaking negosyo sa transportasyon sa pagitan ng Lawag at Manila ngayon. Samantala, si Constanta ang nakatatandang kapatid, ay piniling ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Maynila. Kaya, si Federico ang nagpatuloy sa negosyo sa transportasyon. Ang mabilis na pagtaas ng negosyo ay dahil sa kakaibang katalinuhan at pamamahala ng negosyo ni Federico. Sa kabila ng panganib na naranasan sa mga unang araw ng negosyo, noong wala pang mga insurance noon upang bayaran ang mga halaga ng mga pinsalang natamo sa panahon ng mga aksidente sa sasakyan, sa pamamagitan ng pangunahing trabaho, personal na disiplina at determinasyon, si Federico kasama ang kanyang asawang si Remedios Castro, ay nagpakatatag upang mapabuti ang negosyo. Dahil siya ang master mechanic, pinalaki niya ang kanyang kita sa pamamagitan ng pagtayo ng Fariñas Motor Shop. Bumili siya ng mga kinandenadong kagamitan ng gobyerno tulad ng mga bulldozer, payloader, at dump truck, inayos ang mga ito, at ibinenta ang mga ito sa magagandang presyo. Mula dito, ang bilang ng mga bus ay lumago ng mabilis. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nagpapanatili ng 60 magandang gumaganang nakakondisyon na mga bus. Si Federico ang unang nagpakilala ng mga air-conditioned bus sa probinsya, ang unang nagpakilala ng comfort room sa mga air-conditioned bus at ngayon ang negosyo ng Fariñas Transportation ang isa sa pinakamalaking negosyo sa transportasyon sa Ilocos Norte. Kasama sa mga karibal na kumpanya ng transportasyon ng Partas, GV Florida Transport, Dominion Bus Lines, dating Times Transit, ng yumaong milyonaryo na si Santiago Ronderes ngunit ngayon ay pagmamay-ari ng Mencor, Maria de Leon Transportation Incorporated, at Viren Transit, pagmamay-ari ng anak ng yumaong milyonaryo na si Santiago Ronderes. Kung mahilig ka sa mga ganitong content pa-follow na sa aking page, salamat.